Hi guys, narito ang ika-83 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagulat ang mga tao sa lakas ng hangin. Tumingin sa gilid ang isang patriarka, at ganun din ang isa. Ang bilis naman niyang lumakas. Bulong ng isa sa kanila. Aatake ang patriarka. Umalis na kayo. Sama-sama nating harapin siya. Sino ba ang mag-aakala na makikipaglaban ako sa tabi? Sumugod na sa isa't isa ang mga patriarka. Nasilaw ang mga tao sa nangyayaring kaguluhan sa gitna ng mga patriarka. Nababaliw na ba si Sikong Yi? Noong nakaraan, sinamantala ng iba't ibang mga pamilya ang kahinaan nila para sipain sila habang sila ay nasa lupa. Pero para lang iyon sa ating sariling kaligtasan. Talaga bang tatanggalin niya ang lahat ng pagkukunwari at lalabanan ang lahat ng ibang pamilya hanggang sa kamatayan? Kung matatalo ang mga patriarka ng Divine Flames at Grey Wolves family, wala nang natitira na makakapigil kay Sikong Yi. Ang laban sa pagitan ng tatlong eksperto na antas alamat na ito ay magpapasya sa kapalaran ng Black Prison Realm. Makikita ang patak ng ulan sa mga dugo. Habang nakatingin ang mga kawal, mga tao na nanunood, at ganun din si Hanggayo. Ang nakakatakot na labanan ay nagpatuloy ng ilang oras. Patuloy pa rin ang dalawang patriarka sa pag-atake kay Patriarch Sikong Yi. Hindi tumalab ang dalawang espada ng patriarka. Nagulat siya. Sabi ni Patriarch Moya, ang ating sword energy ay parang walang silbi. Li Xiao, Moya. Ginamit ko na ang isang lihim na teknik para gisingin ang isang bloodline technique ng ating Silverwing family. Sabi ni Patriarch Sikong Yi, imposible para sa inyong dalawa na makipagsabayan sa akin. Lumipad ang dalawa at bumagsak sa lupa. Ano, ayaw mo pa ring lunukan ang profound marrow peel? Naiinis na reaksyon ni Patriarch Li Xiao. Kung ganoon, dapat kayong dalawa ay mamatay ngayon. May biglang sumigaw. Ikaw na matandang hayop na Sikong. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang. Ngayon, kukunin ko ang iyong ulo. Nakakatawa. Ako, Sikong Yi, ay nakapatay ng napakaraming tao sa aking buhay. Maraming tao ang gustong patayin ako, pero ilan lang ang nakagawa. Tingnan natin, sino ba ang tanga na ito na nagmamadaling mamatay ng walang pakundangan? Sumusugod ng mabilis si Jian. Habang nakatingin si Patriarch Sikong Yi. Duan Jian, tama, ako nga, matagal na akong naghihintay para sa araw na ito. Sige na, labanan mo ako, ikaw na batang hayop. Noon, nakatakas ka lang dahil nagkamali ako. Pero naglakas loob ka pang bumalik dito. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang papatay sa iyo para linisin ang bloodline ng Silverwing family. Naghahanda na si Patriarch Sikong Yi. Bigla itong tumalon ng napakabilis. Makikita ang bilis ng dalawa na pagsugod sa isa't isa. Nagsigawan ng mga tao na nanunood. Para itong bagyo. Sino ba itong Duan Jian? Bakit hindi pa natin siya narinig dati? Talagang nakakapagpalitan siya ng suntok kay Sikong Yi nang hindi natatalo. Duan Jian, may mga pakpak ng dragon sa kanyang likod, maaari bang? Black Dragon Family Patriarch, Duan Longfei. Sabi ng patriarka, maaari bang siya ay isang descendant ng aming Black Dragon Family? Patriarka, mayroon ba tayong mga miyembro sa ating pamilya na may mga balahibo sa kanilang mga pakpak? Sa isip ng patriarka, mukhang siya ang anak ni Duan Yun. Talagang nakaligtas siya, at ang kanyang lakas ay umabot na sa ganitong antas. Noon, dahil sa pananakot ng Silverwing family, ang tanging nagawa ko lang ay itago ang nangyari. Ngayon, Duan Jian, maghihiganti ka para sa iyong ama gamit ang iyong sariling dalawang kamay. Patuloy, ang paglalaban ng dalawa, habang relax lang sila Mr. Lu Ming, nakakain ng popcorn. Sino ba ang mag-aakala na mayroong ganito kalaking realm dito? Sabi ng ating bida, ano sa tingin mo? Siyempre, hindi ito maihahambing sa Glory City. Pero mas maganda ito kaysa sa Nether Realm. Sumilip ang goddess. Tanong ng goddess, Nia Li, hindi mo ba siya tutulungan? Personal niyang alitan ito, kaya siyempre kailangan niyang lutisin ito ng mag-isa. At isa pa, para sa isang Black Gold rank na tulad ko na makipaglaban sa isang Legend rank. Hindi ba'y parang hinahanap ko ang aking sariling kamatayan? Mukhang alam mo ang iyong mga limitasyon. Pero mas mabuting mag-ingat ka pa rin. Sa karamihan ng tao dito, mayroong isang napakamalakas na aura. Sa aking kalagayan ngayon,
marahil ay hindi ko siya makakalaban. Hindi ba'y 3 lang ang mga eksperto na antas alamat sa Black Prison Realm? Pero ngayon na nabanggit mo, naramdaman ko rin ito. Hehe, siya nga, nagkita na tayo dati. Hindi ko alam kung sino talaga siya, o ano ang kanyang pakay. Tumingin sa taas si Nia Lee. Patuloy ang paglalaban ng dalawa. Nakailag si Jian. Bakit ba palaging tinututok ni Duan Jian ang mga mahahalagang bahagi kapag umaatake? At hindi nag-iiwan ng espasyo para umiwas o umatras. Ang pag-atake ng ganito sa isang laban sa pagitan ng mga eksperto, hindi ba'y medyo suicidal? Tinamaan si Jian, sabay hawak ni Jian sa kamay ng patriarka. Sa isip ng patriarka, kaya pa rin niyang gumanti matapos na tamaan ng ganito. Umaatake pa rin si Jian. Tinamaan ang patriarka at tumalisik ito. Sabi ni Hanggayo, ganoon pa rin ang pattern ng pag-atake na ito. Pero, sino ba ang mag-aakala na kahit na ang mga pag-atake ng ama ay hindi siya gaanong masasaktan? Ang batang ito, tumingin ang patriarka sa kanyang braso, nasugatan sa ginawa ni Jian. Sa isip ng patriarka, hindi pa gaanong katagal, pero umabot na sa ganitong antas ang lakas ni Duan Jian. Ang batang ito ay hindi dapat makaligtas. Sa susunod na magkita tayo, marahil ay hindi na ako makakalaban sa kanya. Dapat ko siyang patayin ngayon. Kung talagang mangyari iyon, kailangan kong gamitin ang teknik na iyon. Hama ba ang nag-aapoy na espada ni Jian? Si Kung Yi. Ito ang kapangyarihan ng batas. Dahil malapit ako sa kanya, nakakapaglabas siya ng 2 beses na mas malakas na kapangyarihan ng batas kaysa sa kaya niya. Lubos niyang itinutulak ang kanyang potensyal na kapangyarihan sa kanyang mga limitasyon. Nag-slash ng napakalawak si Jian gamit ang nag-aapoy niyang espada. Nakailag ang patriarka. Sumigaw si Jian. Sunod-sunod nagpakawala ng mga slash si Jian. Talagang napipigilan si Kung Yi ng batang ito. Kahit na si Kung Yi, na nasa pinakamataas na antas ng legend rank, ay napaatras. Saan ba nagmula ang Duan Jian na ito? Aatake na naman si Jian. Biglang umilo ang kanyang noo. Nag-track ang kanyang Soul Ocean. Isang matinding downward slash ang pinakawalan ni Jian. Sa isip ng ating bida, parang sobra-sobra na si Duan Jian. Naubos na niya ang kanyang Soul Ocean. Kung hindi niya mailabas ang mga demonyo sa kanyang puso, maaaring umabot na sa kanyang limitasyon ang pagsasanay ni Duan Jian. Naghahanda din ang patriarka ng pag-atake. Bumubuo ito ng kidlat. Nag-anyong ibon ang kidlat ng patriarka. Natakot ang mga tao sa kanilang nakikita. Anong teknik ito? Ang Thunderbird na ito ay napakalaki. Brat, talagang magaling ka, pero masyadong bata ka pa para makipaglaban sa akin ngayon. Ipinakita ang Thunderbird. Makikita na sumabay na ang patriarka sa pag-atake ni Jian. Sumigaw ng malakas si Jian. Kung Yi, huwag mong ang isiping matatalo mo ako. Ang kaluwalhatian ng Silverwing family ay mananatili. Magpakailanman, mamatay ka, Duan Jian. Ikaw, ano? Imposible. Tinamaan ko siya ng napakasiglang kidlat. Bakit kaya niyang igalaw pa rin ang kanyang mga pakpak? Matandang hayop na si Kung. Dahil sa pang-aapi mo sa akin araw at gabi, naging matigas ang aking katawan at espiritu. Walang paraan na matatalo mo ako ngayon. Sumugod ulit si Jian. Habang dumipensa naman ang patriarka, makikita ang apoy at kidlat na gawa ng dalawa. Sobrang laki ng apoy na nagawa ni Jian. Napaatras ang patriarka. Imposible, kahit gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan, hindi pa rin siya immune sa aking lightning strike, na direktang tumatama sa kaluluwa. Nararamdaman kong tinamaan ni Duan Jian ang lahat ng aking pag-atake. Ang kanyang Soul Ocean ay dapat na nasira na ng husto. Sayang, sa huli, panalo pa rin ako. Tapos na, nanunood lang ang ating bida. Ang pag-atake ni Duan Jian ay naiwasan. Habang natitigilan si Jian, umaasa ka pa rin sa iyong huling lakas ng loob para pigilan ang iyong sarili sa pagbagsak. Napakatyaga mo, papalabas na kita. May narinig ang patriarka, bam bam bam. Nagulat ang patriarka, bam, 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 bam. Nag-crack ang Soul Ocean. Napangiti ang ating bida. Patuloy na nag-crack ang Soul Ocean. Sigaw ni Jian. Matandang hayop na si Kung. Sumigaw ng malakas si Jian habang sumasabog ang apoy sa paligid. Tuluyan nang nabasag ang Soul Ocean niya.
Patuloy siya sa pagsigaw, habang makikita ang apoy na kanyang nagagawa. Talagang nakapasok si Duan Jian sa susunod na antas sa ganitong sitwasyon. Nag-react din ang ating bida dahil connected ang kanilang soul ocean. Ito ay isang mas mataas na antas ng enerhiya. Nailipat ito rito ng soul array. Ang kidlat ni Si Kung Yi ay nakatulong sa pagsasanay ni Duan Jian na makapasok sa barrier na kanyang hinarap ng matagal. Sa wakas ay nakarating si Duan Jian sa legend rank. Dahil dito, dadalhin niya tayong lahat sa susunod na antas. Makikitang seryoso si Jian. Lumabas, lumabas. Boom! Hiss! Seryoso, hindi ko siya napatay kahit na bago siya makapasok, kailangan kong lumabas dito ng mabilis. Sumugod na ng mabilis si Jian. Habang umaatres ang patriarka, natrap siya sa apoy. Saan ka ba pupunta? Sabay sapak ni Jian ng matindi sa patriarka. Makikita ang pagbagsak ng patriarka na may kasamang apoy. Bumabagsak sila. Tara na, tingnan natin ng mabilis. Napakagandang kapangyarihan. Ganyan ba ang Black Dragon Bloodline kapag nagising na? Ayon sa alamat, kapag nagising ang Black Dragon Bloodline, mas malakas ito kaysa sa Thunderbird ng Silverwing family. Ang problema lang ay sa nakaraang mga henerasyon, walang nakakapag-ising nito. Sino ba ang mag-aakala? Nagkaroon ng shape ang atake ni Jian. Gumawa ng malaking pagsabog ang pagbagsak ng patriarka. Bilasan natin, bilasan natin. Sino ang nanalo? Nababalutan ng usok. Habang umuulan, nakatayo lang si Jian. Tinitignan lang niya ang patriarka. Bagsak na ang patriarka at makikita ang lalim ng binagsakan nito. Nasira ang kanyang pakpak. Talagang natalo ako sa isang hayop na tulad mo. Duan, Jian, katapusan mo na ngayon. Umatake na ulit si Jian. Ang laki ng mata ng patriarka. Nagulat ang mga manunood. At boom, tinamaan ni Jian. May tumalsik na dyugo sa kanyang mukha. Lumipad ang mga balahibo. Sinangga pala ito ni Hanggayo. Bumagsak siya, habang hawak ang espada, at pinilit tumayo. Nakatingin ang dalawa sa isa't isa. Tinutukan ng espada ni Jian si Hanggayo. Bigla siyang may naalala, sitwasyon na katulad ng kanyang mga magulang. Napapikit siya, habang nakatutok sa leeg ni Hanggayo ang kanyang espada. Makikita ang reaksyon ng mga manunood. Umatras ka, o papatayin kita kasama niya. Kung gusto mong patayin ang aking ama, kailangan mo munang patayin ako. Ano ang problema? Gawin mo na. Matagal ka nang wala pero ang natutunan mo lang ay ang magpakita ng awa sa iyong mga kaaway. Talagang hindi ka karapat-dapat na magdala ng bloodline ng ating pamilya sa loob mo. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa espada. Habang umuulan, magsasalita ka sana si Jian. May biglang nagsalita. Ang mata para sa mata ay magdudulot ng pagkabulag sa mundo. Sino ang nagsasalita? Ang pagsasanay ni Si Kung Yi ay tuluyang nasira. Kahit na hindi siya mamatay ngayon, wala na siyang paraan para maging mahalaga sa Black Prison Realm na ito. At isa pa, naubos na niya ang kanyang lakas ng buhay at malamang na hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Sa isip ng ating bida, sino ang nagpapadala ng kanyang boses? Sa ganitong antas ng kapangyarihan, maaari bang ang baliw na matandang iyon? Bakit hindi mo itabi ang galit sa iyong puso? Kapag pinakawalan mo ang iyong galit, makakaunawa ka sa batayan ng langit at lupa. Habang nakikinig si Jian, nakapag-isip na siya. Binaba na niya ang kanyang espada. Tumalikod na siya, at naglakad sa gitna ng mga manunood. Sa isip ng ating bida, mukhang nagawa ng iwanan ni Duan Jian ang kanyang galit. Ang pagkakaroon ng maaway na puso ay makakatulong sa kanyang pagsasanay. Nakahinga na ng maluwag si Hanggayo. Napakagat siya ng ngipin. Sige, gawin mo na. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi namin kailangan ng iyong awa, ako at ang aking ama. Kayong dalawa ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Walang mag-aawa sa inyo. Ayaw kong maging tulad ninyo at marumihan ang aking mga kamay. Napangangas siya, habang pinakita ang mag-ama. Wow! Ang patriarka ay natalo. Tiyak na hindi tayo papakawalan ng ibang mga pamilya. Ano ngayon? Kailangan mo pang itanong. Ay pak ang lahat ng kaya mong dalhin at tumakas. Tumakbo na ang mga kawal. May humawak sa balikat ni Jian. Ito pala ang ating bida. Hindi ko akalain na maiiwanan mo ang iyong pagkahumaling. Mahusay, Duan Jian. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, ama, ina, naging matagumpay ako.
Mula ngayon, mabubuting mamumuhay ako. Sana'y maaliw ka sa kaalaman na ito sa iyong kabilang buhay. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. May boses, sa isip ng ating bida. Iyon na naman ang boses na iyon. Dahil nagawa ng baliw na matandang iyon na payuhan si Duan Jian, marahil ay hindi siya talagang baliw. Ano ba ang kanyang pakay? Maaaring nasa paligid siya. Nagsalita ang goddess. Niali, magmadali tayong umalis dito. Diyosa, nakaramdam ako ng isang mapanganib na aura. Sa isip ng ating bida, mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Ayaw kong mamatay ng bata. Dahil natapos na ang bagay na ito, umuwi na tayo. Tigilan mo na ang pagtingin. Papasok ako. Young Master Niali, naaalala mo pa ba ako, Young Master? Siyempre, Young Master Li Heng. Pero paano mo ako nakilala? To be frank, hindi ako sigurado noong una, pero ang hindi pangkaraniwang presensya ng Young Master ay talagang kahanga-hanga. At isa pa, narito ang Black Flame Sword. Maaari mo lang namang sabihin na ang Black Flame Sword ang dahilan. Napakamot sa ulo ang Young Master. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin ngayong pagkakataon. Kung hindi, malalagay sa panganib ang aking ama. Masyado kang magalang, Young Master. Ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Napalingon sa gilid ang ating bida. Sino siya? Kung hindi ka mahiya, gusto mo bang makipag-usap sa aming Divine Flames family? Sayang, pero mayroon pa tayong mga importanteng bagay na dapat gawin, at kailangan na tayong umalis. Ang ating bida ay tumingin sa paligid. Ang Black Prison Realm ay may napakaraming mga pamilya ng tao, at karaniwang malalakas sila. Kung kaya nating maakit sila sa ating panig. Sa totoo lang, hindi ako mula sa Black Prison Realm. Talaga, walang duda kung bakit nakakuha ka ng napakaraming elixir. Kung interesado kayong lahat na umalis sa Black Prison Realm, magpapadala ako ng mga tao sa loob ng ilang araw para gabayan ang daan. Napakaganda. Kung talagang makakaalis tayo sa Black Prison Realm, magiging lubos kaming nagpapasalamat sa 12 noble families. Magpapaalam na muna ako. Paalam. Ingat ka, Young Master Nie. Sabi ni Mr. Luming. Bye. Sabi ni Young Master Li Heng. Sino ka? Dahil dito, natapos ang kabanata ng Black Prison Realm. Ipinakita ang baliw na matanda. Nagba-vibrate ang mga puno, habang nanginginig ang mga Scarlet Ghost. Ipinakitang nagkultiba ang matandang baliw. Nais kong malaman. Hanggang saan ang kaya mong maunawaan ang dakilang katotohanan iyon? Nang laki ang kanyang mata, habang tiningnan ng ating bida. Naramdaman ito ng ating bida. Sa isip ng ating bida. Ilang oras na ang lumipas, pero ang pakiramdam na pinagmamasdan ay narito pa rin. Sabi niya, malapit na tayo, magmadali tayo. Sa isip niya, mas mabuting lumayo ako sa matandang ito. Tanong ni Jian, sapat na ba ang bilis, Master? Sagot ni Niali, masyadong mabilis. Bumalik sa Glory City. Sabi ni Duzi, bigla akong nakaramdam ng isang malakas na daloy ng kapangyarihan ng batas na pumapasok sa aking Soul Ocean. Maaaring mayroong isang tao na umabot sa Legend rank. Sabi ni Niali, si Duan Jian at ako ay naglakbay sa Black Prison Realm. Ginawa namin ito, at pagkatapos ay iyon at iyon. Sabi ni Lu Piao, talagang pumunta kayong dalawa sa Black Prison Realm. At natalo pa ninyo si Sikong Yi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napaka-boring asterisk ko dito sa pagsasanay buong araw. Ang Black Prison Realm ay hindi naman talaga nakakatuwa. Dadalhin kita sa isang mas nakakatuwang lugar. Sabi ni Lu Piao, ano ang lugar na ito? Makakahuli ba tayo ng bagong Demonyo Beast? Sabi ni Niali, mas nakakatuwa pa ito kaysa sa Demonyo Beast Alternation. Ano iyon? Ang Nether Realm. Ang 9-layered Deathlands. Matapang na sagot ni Lu Piao. Maaari kang magpatuloy ng mag-isa. Nakatikim na naman ng matinding sipa si Lu Piao. Natakot ka kaagad. Lalaki ka ba? Sino ang nagsabi na natatakot ako? Ang pangalan lang ay medyo hindi maganda. Fair na. Ngumiti ang ating bida at tumingin sa gilid. Habang tumatawa ang ating bida sa isip niya. Tama, si Zion ay naging aking fiancé mula ngayon. Napaiwas ang tingin ni Zion. Sabi ni Lu Piao, talagang may ibubuga ka, batang pasaway. Sagot ng ating bida, mabilis na nagawa kong talunin ang Diyosa. Sabi pa ni Lu Piao, kahit na ang mga biyenan ay
Tatama na naman si Lupiao. Habang nakatingin lang si Ninger. Ahem, sige, dapat bumalik na ang lahat at maghanda. Aalis tayo sa madaling araw bukas. Zion, maaari mo bang iparating ang mensahe sa City Lord at kay Lord Yemo? Sabihin mo sa kanila na kapag may oras sila, dapat silang pumunta sa Black Prison Realm para kumuha ng mga pamilya doon para sa ating mga hanay. Sagot ni Zion, okay. Magkikita tayo bukas ng umaga, lahat. Kita-kits bukas ng umaga. Sabi ni Nia Lee, halika, umuwi muna tayo. Ipinakita ang araw. Sa ngayon, ang Heavenly Marks family ay lumipat sa isang lugar na hindi kalayuan sa mansyon ng City Lord. Mayroon na silang residential complex sa gitna ng Glory City. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.